Okay. Pero dito, yung Paskwa ay, ito po yung paglagpas. Ang ibig sabihin mo, lalagpasan lahat ng bahay na mayroong dugo sa hanggan. So ngayon, sa totoo lang po, kung gusto ko lang tong i-emphasize talaga. Pagka ang isang tahanan ay walang dugo ng Panginoong Yesus, hindi sila maliligtas. Bakit? Kasi yung angel of death, dadaan yun. Sa aspeto ngayon, kahit ikaw ay buhay, ikaw ay patay sa harapan ng Diyos. Kaya pansin po ninyo, bakit mahalaga ng salita sa tahanan? Bakit mahalaga yung Panginoong Yesus sa buhay ng isang tao? Kaya pansinin mo, pagka mayroon kang Kristo sa buhay mo, natatakot ka magkasala. Hindi dahil hindi perfecto ka, pero ang gustong ipakita ng Panginoon, mayroon kang Diyos sa puso mo na ayaw mong magkamali sa Kanya. Kaya sabi po dito, 7 araw. Bakit 7 araw? Kasi yun ay, ang ibig sabihin nun ay perfection. Ibig sabihin nun may kumpleto. Perfection. May kinalaman po ang 7 araw na to dun sa 7 years creation week. Yes. Sa unang araw ng Diyos na siya ay naglikha, anong unang araw na nilalang ng Diyos? Okay. Ano ang unang araw na nilalang ng Diyos? Anong bagay? Hindi nyo alam. Limutan nyo na. Unang araw. O sige, doon tayo sa ikapito. Ano ang ginawa ng Diyos sa ikapito? Nagpahinga. Nagpahinga. Yun lang yung alam natin, yung pahinga. Kaanim. Oo, nagpahinga. Pero yung gawa, ano yung ginawa niya nung unang araw? Hindi ka? Heaven and earth. Hindi, kuya. Liwanag at dilim. Liwanag. Anong klaseng liwanag? Genesis chapter 1, verse 3. And God said, "Let there be light, and there was light." so anong light yan? Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at magkaroon ng liwanag. Kaya nga, ano nga liwanag yan? Liwanag sa araw. Anong klaseng liwanag? Sun. Salita ng Diyos. Sun? O salita Mali, ng- hindi yan sun. Ano? Hindi yan yung S-U-N. Salita niya. Ano yan ay? Yan yung S-O-N. Sun. Pero hindi yan si Kristo. Yan yung Logos. Yan yung Logos. Kasama dyan si... Christ. Sinong mas nauna? Si Lucifer, si Kristo. Si Christ. Si Kristo nauna. Siya yung Logos. Pero kasama dyan si Lucifer. Lucifer. Lahat tayo nasa Logos. Ang unang ginawa ng Diyos, hindi si Lucifer ha. Sa physical aspect, si Lucifer talaga nauna. Siyempre, yun yung unang anghel na nilalang ng Diyos eh. Bilog, dito lang. Sa let there be light and there was light, yan yung light, spiritual light. That is the Logos. Hindi na si Christ. Kasama si Kristo doon. Kasama yung bride doon. Kasama lahat ng nilalang ng Diyos. Yan yung first day. Kaya po, pansinin nyo yung salitang I am the Alpha. Sabi ni Kristo, I am the Alpha Omega. and Omega. Siya ang una. Sino ang simula? Siya ang una, siyang huli. Ang simula, si Kristo. Doon nag-start yung paggawa ng Diyos dahil sa Kanya. Tingnan niyo po, John chapter 1 verse 3. Hindi magagawa ang lahat ng mga bagay na ito kung hindi dahil sa Kanya. Si Kristo yung dahilan. Kaya po, ang communion na to, bakit 7 days? Yung unang araw, tingnan niyo po, sa Leviticus 23. Sa unang araw, alam niyo kung ano yung ginawa nila? Basahin niyo muna yung ano na yan, para makumpleto ko lang yung sinasabi ko. Sa John 1:3. John 1:3. All things were made by Him, and without Him was not anything
made that was made. Hindi ka tabi ka doon kay nanay. Para pagka tumawag ako ng verse, pwede mo ipakita kay nanay. Mapapabasa ko sila. Si Ate Lizelle din. Pagkait Palit kayo. Palit. John 1:3. Day. Tingnan nyo ah. Ang panghihanap, lakihan mo. Ito yung binigyan mo kay nanay. Okay na. Nagkaroon ng banal na pagpupunta. Kitang-kita yan. Pakihanap nyo yung sa ika-14 na araw. Sumobra na, 2 weeks din. Hindi. Yung ika-14 ng unang buwan. Sa Leviticus, Opo, dun yan. 23. Yan, hanapin. Dito mo na. Pumunta pa sa ano. Pambihan na. Yan o, 15. May picture ako. 15. Yung ika-14. Kita ka nga dito ng una natin. Yan. Sampo na din. Okay, pakipasa nga po, Nay. 25. Sa unang buwan, Sa unang buwan. Ano na yung unang buwan, Nay? Wait lang. Ano yung unang buwan? January. January, Mali. December. April. April ba? Yan ang unang buwan ng Israel. Mali. April. Yan ang unang buwan. Okay, Nay. Sige po. Sa unang buwan ng ika-14 na araw ng buwan, Okay. sa paglubog ng araw ay Paskwa sa Panginoon. So, tandaan nyo to. Yun yung first day. Ang first day, ano yung first day nila? Paskwa. On the 14th day. Ulitin ko. Malilito kayo eh. Ang galing lang. Wait. Ito yung unang araw. Dito mag-start. Sa unang araw daw na yan, Paskwa yan. Paskwa ng Panginoon. Dito sa 14th day, dito mag-start yung unleavened bread. Pero magiging 7 days yun. So mag-start ka ng 14, saan ka matatapos kung 7th day? Kaya. Tinigil kita. Saan ka mag-start? Ilan? 21 tapos 20. 21. 20. So starting dito, pero ano po itong 14th day? May kinalaman doon sa first day of the week ng human creation week. Sa unang araw, may gagawin siya. That is the Logos of God. Diyan si Kristo namatay. Sa unang araw. Doon din si Kristo sinilang. Paano isinilang? Doon nag-start yung Logos ng Diyos. Ako niyo ba? Pagdating sa ika-7 araw, ano ang ginawa ng Diyos? Wala po dyan yun. Genesis chapter 2. Nagpahinga. Sa ika-7 araw, balik ka doon sa Leviticus 23. Ngayon ko pa lang po naisishare to. Leviticus 23. Sa verse 8. Yung ika-7. Sige nga. Kay Nanay Kunching. May pamic nga po. Sa makilig doon sa camera. Pinaraan sa apoy. Sa ika-7 araw ay nagkakaroon ng banal na pagpupulong. Anumang gawang paglilipod ay huwag ninyong gawin. Bawal ano nga. Ay bawal magtrabaho. Bawal magtrabaho. Sa ika-7 araw ng communion ng Passover ng unleavened bread, bawal Mag-work. mag-work. Pangilang araw na natin? Pwede mag-work. Pang-5. Pang-6 bukas. Hihimukin ko po kayo. Kahit wala kami bukas dito. Magluto po kayo ng tinapay na yun. Tapos may wine pa rin na. Iiwanan na namin to. Hindi last day bukas. Hindi, last day nila nanay. Hindi. O last day, pwedeng last day ninyo bukas dito. Pero mas maganda na kasama nyo kami Sa sa linggo.
Pero yung bukas, magawain pa rin kayo. Patuloy pa rin. Tuloy pa rin kayo. Mayroon kayong wine. Iwanan na natin to dito. So yan din yung bigay namin, katulad ni Melchizedek. Mayroong bread and wine. Alala niyo si Melchizedek? Nung siya ay dumalaw kay Abraham, nung si Abraham pala ay dumalaw sa kanya, si Melchizedek naglabas ng bread and wine. Bakit kailangan may dala ka din na ibabahagi mo sa iba? Pag wala kang ibabahagi sa iba, wala kang part sa Panginoon. Dugo yun eh. Amen. Kailangan may maibahagi ka sa iba. Simbolo ng dugo yun. Kaya po, hihilingin ko sa inyo, sa Sunday, hindi pwedeng hindi kayo magsasalita. Yes. Right. So, ibig sabihin, maghanda ka na. Ngayon, bukas, hanggang Sunday, maghanda ka na. Isishare mo, Pastor, ito yung naintindihan ko sa iyo ng mga sinare mo na matagal na. Ilang taon na mo kayo nagsishare? 1 year. 1 year? 1 year? Go to 4 years. 5 years? Magpa 5 years? 4 years. 4 years. Bakit lagi nagtatanong ako, bakit paurong na? 4 years pa lang. Diba, diba 4 years pa lang? 4 years pa lang. Sana magkaroon tayo ng anniversary dito. So sana i-celebrate natin yung anniversary. Siguro naman pagka nag-anniversary tayo, lahat a-attend kayo. Maraming handa yun. Oo, sigurado, kakay tayo ng ano. Taon yun, Makatumba ako ng ano. taon yun lumipas eh. Ano. May apat na baboy dyan, nanay baka sa isang. Magkano yung isang baboy? Wala pa. Eh, pagka yung lilitsunin, magkano? Doon kay Tate Armando, lalaki ng... Tate Armando? 5,000? Lilitsunin, magkano ba yun? Magkano na eh? Ako na papat. Wala nga dyan. Wala nga daw. Manganganak pa lang. Kaya ano? Iabot. Pastor, kita... Pastor. July. Ano? July. Kay Tate Armando, ang daming baboy doon. Okay, pagandaan natin yun. July. Ang fourth year of the AM90 outreach. Okay, balik mo tayo. Sa ikapitong araw, wala daw gagawa. So bukas, titignan po kayo ng Diyos kung gagawin niyo pa rin yan bukas. Okay? Dahil ngayon, Walang gagawin. tuwing mahal na araw lang ba natin dapat isipin ng Panginoon? Hindi. Araw-araw. Kung yun, tuwing April. April. Pero yung pag-alaala na dapat mo siyang ilagay sa puso mo at gawin mo, araw-araw yun. Kaya baka yung iba iniisip nila, Yung utos niya, di ba, sa lumang tipan pa yan? yes, ang tanong, Kuya Val, pwede may tanong sa akin, ba't natin ginagawa? Ito, bigyan kita ng sample, Kuya Val. Bakit ginagawa natin? Tanong, sabi ba ng Panginoon, hindi na natin kailangan yun. Eh bakit naggawa siya nito? Ang sabi niya, this is my body and this is my blood. Eh pastor, wala nang tupa. Di ba wala nang tupang ginagawa si Kristo? Duties. Pero kumain siya, may kinain sila. Bago siya anong patunay natin? Ito yung verse. Kaya ako. Luke. Patunay ko na nag-Pasko si Kristo. Kagabi yung nabasa ni Mark. Matthew chapter 26. Duties. Okay, verse 17. Kuya Bal, makibasa ko. Makita mo kila nanay. Matthew 26:17. Mga alagad yan, ha? Yung mga alagad yan. 26, 17. Sige po. Sige na Kasi Kuya Bal na. At, Dito tingin, mga bata. Dito kayo. Nang unang araw nga ng mga tinapay na walang lebadura, Yan yung unang araw. ay nagsilapit ang mga alagad kay Jesus na nagsisipagsabing, saan po ibig na ipaganda ka namin upang kumain ng kordero ng Pasko? Yun. Kumain ba? Kumain. Kumain siya eh. Tinanong siya, Panginoon, saan ka na namin ipaghahanda? Bumili sila ng kordero, kinuha yun, kinatay nila yun, kinain.
Pero hindi na yun ginamit ni Kristo para sa communion. Bakit? Kasi siya na yung ihahandog na Tupa. tupa. So sa time ni Kristo natapos yun. Sa time ni Kristo natapos yung pista na yun. Pero bakit ganito na yung pinalabasan? Kasi redundant na Yes. yung katawan niya at dugo niya, yan na yun mismo. Yan mismo yung Pasko. Kasi yung Pasko, may dugo, may katawan. Amen. Yung dugo nung lang, yun yung ipapahid, di ba po? Ano naman yung katawan, yun ay kakainin. Alam niyo po ba, pag nagkakay sila noon, hindi pwedeng may tira. De, Pastor, ang tanong ni Kuya Bal, bakit gagawin natin? Old Testament po. Yun nga, tinapos nga ni Kristo doon yung pagkain ng tupa. Kaya nirevise niya. Kasi siya ni papalit. Siya na ngayon lang nag-utos ng panibag, hindi yung panibagong utos, kundi may revision lang Mm. na may revelation. Kasi magiging redundant kung gagamit pa siya ng tupa. Tupa. Mm. Kasi ang tupa, yun din yung katawan niya. At yun din yung dugo. Tubo niya. May dugo, yun eh. Di ba pag kinatay yun, kailan lumabas yung dugo? Tapos yung dugo na yun, ipapahid nila yun. Sama. Nung Old Testament, pinapahid yun eh. Alam niyo po ba, sabi sa Leviticus, hindi daw pwede magtira. Amen. Pag kumatay sila ng tupa, kailangan walang Tira. tira. Kahit buto. Yung puto, susunugin. Tat pala may, Ganyan mo ah, tat yung pala meron puto, ito sa atin. ilalagay sa apoy hanggang sa maging abot. Ganun katindi nung time ng Panginoon. At alam niyo po ba, sa loob nung anong tawag dito? Diba kinatay nila? Tiyan. Sa tiyan. Lalagyan nila ng mapait na Gulay. gulay. Palaya. Ibig sabihin, ang palaya. Ibig sabihin, Mustasa. pwede ang mustasa, ang palaya. Pwede. Ibig sabihin, nandoon talaga na kailangan kang kumain ng mapait. Eh, mapait din ang kaunti ito eh. Yung gulay doon, kailangan mong kumain. Alam niyo po ba, hindi pwedeng magtira, hindi pwedeng magtabi. Sabi doon, halimbawa, marami yung kinatay nila para doon sa isang pamilya. Sabi ng Bible, tumawag ng maliit na pamilya at isumama doon para maubos yung Kakain na. tupa Hmm. na kinatay nila. At ang matindi doon, hindi dapat yun namamantikaan. Yun ay dapat nakaihaw lang. Nakandang. At sabi doon, yung ihaw na yung kailan lumalabas yung Mantika. mantika niya sa Sarap. sarili niya. Sarap no. At yung usok nun, yun ay mabagong sa Diyos. Sino magamo? Bakit kaya? Gusto niya yung lumalabas doon sa gustong-gusto ng Panginoon. Sa kanyang salita, nandun yung revelation lumalabas. Mm. Alam niyo po ba, yung significance nito mahalaga to sa Kristiyano. So, anong silbi naman ito? Ito lang ay mga ganyan lang yan. Maliligtas pa kami yan. Kailangan intindihan mo yung significance niya. Kasi kung hindi mo maintindihan at parang walang halaga lang sa iyo yan, hindi ka part niya. Kaya pansin natin, bakit? Nung unang time na tayo nag-communion, parang mainit yung pagtanggap natin din. Sabi ng kagabi, nag-share doon sa church. Kailangan, anong verse nun? Yung malaman mo ang katawan ng Panginoon. Kailangan sensitibo ka pagdating doon sa katawan ng Panginoon. Kasi kung hindi ka daw sensitibo doon sa katawan ng Panginoon, nagkakasala ka. Amen. Ibig sabihin, kung minawala mong kwenta ang bagay na yan, nagkakasala ka sa Diyos. Yung binasa na yun. Yung binasa ni Pastor kagabi, Ani, Pastor Paul. Pastor Paton. So, yun ang significance. Bakit may 7 days? Kasi ang Diyos nagpahinga na ikapitong araw. 7 days niyang ginawa ang mundo. Ano ba? May 7 taon ng kapanahunan ng iglesia. May 7 taong kapighatian ng 7 seals, 7 may church, 7 seals, may 7 church ages, 7 may 7 thunders, 7 may months. 7
Messenger. Messenger, no? 7 stars, messenger. Meron ba? Perfect. 7 trumpets. Perfection. Lahat yan, perfection message. Oh. Kaya 7, kaya pati communion 7. Kasi tayo dapat ay nandun sa 7. Nandun ka nga tayo sa 7 eh, ikapito eh. Sabi doon na binasa ni Ani sa ikapito, hindi ka dapat nagawa. Yun ay banal na pagpupulong. Kasi after nun, millennium na. Oh. Bakit? Ito yung tanong. So bakit nakakaramdam tayo ng pananabang? May tanong tayo sa Bible kung bakit nananabang yung tao. Kasi nandun na tayo sa pandarayan ng kaaway. Pati hinirang, dadayain. Paano ba sa tayo hindi madadaya? Kailangan maging bereal ka sa salita. Yung ako'y young people pa lang. Ang prayer ko sa Panginoon, Lord, sa sarili ko, huwag mo nawa akong masumpungan na hindi ako bereal sa iyong salita. Ano ibig sabihin nun? Wala tayong pakialam sa mensahe. Yung taong walang pakialam sa mensahe, sisiguraduhin ko hindi maliligtas yun. Kasi wala kang karapatan doon sa langit nang wala kang pakialam sa mensahe. Amen. Hindi mo, wala kang pakialam dito, wala kang pakialam doon sa revelation tungkol dito. Wala kang karapatan sumama doon. Bakit? Kasi puro revelation ang pinag-uusapan doon. Kaya yung tao walang gana sa kanyang mensahe, sa kanyang salita, hindi ligtas eh. Pag inabutan ng Panginoon ng rapture, hindi kasama. Ano ba dapat ang panglasa mo? Ano ito sinare ko kagahapon eh? Di ba po walang lasa to? Ba't walang lasa yan? Pag nilasahan mo, walang lasa. Kasi dapat yung panlasa ng tao manabang sa sanlibutan. Amen. Dapat yung panglasa natin, hindi tayo, yung panglasa natin masarap sa yung sanlibutan masarap para sa atin. Matamis. Pero pagdating sa salita ng Diyos, Matabang. parang Mapait. mapait, Maalat. balitan. Oh, dapat magkaroon tayo ng kapaitan sa sanlibutan na yan. Tapos matamis dapat lahat nasa Panginoon. Kasi kung ito na-share namin dito nung nakaraan po doon sa church. Kasi kung hindi ka magiging matamis sa Panginoon, yung panasa mo yan, yung malalasahan mo dito sa tribulation, mapait. Ibig sabihin, makakaranas ka ng kapigatian. Amen. So ngayong gabi, hindi na po ako magpapalawig. Sana ito ay ma-share ninyo sa linggo. O, inaano ko po na yan, counting mensahe na gusto kong ma-share din ninyo. Ibig sabihin, yung lahat na pag-aralan natin na i-share ko, i-share ng iba ng last Sunday, nawa pagdating ng linggo, ma-share ninyo kahit kaunti. Amen. Baka hindi na kayo magpakita sa linggo, ha? Kakahiya naman, Pastor. Bakit ko po, ba't ganun ako eager na patuhan? Sabi ni Cristo, pakibasa mo nga dyan, Mika. John chapter 6, verse, last month po ito. Hindi ko kayo tinanakot. 51. 51. Kung sino man ang hindi kumain Yan. ng kanyang laman At dugo. at ng uminom ng kanyang dugo, wala, sabi din, Ako ang tinapay na buhay. Tinapay ng buhay. Ako ang tinapay na buhay na bumabang galing sa langit. Amen. Kung ang sino man ay kumain ng tinapay na ito, siya'y mabubuhay magpakailanman. Pag hindi ka kumain, Patay ka. patay ka sa Panginoon. Amen.
Paano, Ganun lang kasimple. Pastor, paano kung kulang ang communion? Kulang yun. Halimbawa, Halimbawa, 6 days lang. 6 days lang. Ang Bawiaw. binibigyan ka ng Diyos ng Bawiaw. ng Bawiaw. pagkakataon. Pagkakataon. Sa susunod na At taon, least kailangan humble. at least nakatatlo ka, nakaapat ka. Oh. Kala ko bawian sa wine. Baka binawian na lang. Sige na, pag-inom na lang ako. Pang-lima ko na to. Pang-anim. Hindi yun pwede. Sabi yan, kung sino mang kumain. Sige, Nay, pakibasa nga po, 52. 52. Di ba nabasa na? Sa 51 po yun, Nay. 51. 52? Ganing kunsing po, Nay. Pamasanay po. Hudyo. Ay, wala. Ang mga Nay, yung mic. ang mga Hudyo ay Nagtalo. nagtatalo ng nagsabi, Panginoon, maipakakain sa amin ang taong ito ang kanyang Yan, laman. 52. Okay. Ano daw po yung tinutukoy? Yung kanyang laman. Paano Okay. daw Oh, maipakakain? 53. Magiging vampira daw sila pag kinain nila yun. Sinabi nga sa kanila ni Jesus, katotohanan sinasabi ako sa inyo, maliban ng inyong kanin ang laman ng anak ng tao at inumin ang kaniyang dugo ay wala kayong buhay sa inyong sarili. Amen. Malinaw po yun. Pag hindi ka nag-take ng communion, wala kang buhay sa iyong sarili. Amen. Ibig sabihin, patay ka. Kung wala tayong ganang inumin at kainin ito, wala kang buhay spiritually. Yes. Aniwala ko kayo sa hindi ka sasama doon sa millennium. Baka naman yung iba, masayang inumin niya kasi nakakalasing. Mali din yun. Gusto ko nga yung May talata ng pastor yung May nakimerienda. Oh, nakimerienda. O yan, may talanta po yan. Sa unang Korinto, 11 yata yan. Pero hindi na magtatagal. Sabi doon, may kumain doon na gusto lang niyang mabusog. Oh? Nakikain lang. Nakikain lang. Gusto lang, may wine. Ganun yung nasa isip nun nasa Korinto. Ay, ikakain din kami. So, sabi ng Panginoon, sino bang kumain yan? May sumpang ibibigay sa kanya. Sabi, sino bang kumain yan at hindi niya sabi na, hindi niya nalalaman yung katawan ng Panginoon, siya ay nagkakasala. Anong ibig sabihin? Hindi mo daw na determine yung kanyang katawan. Essence, yung No? essence. Yung pinaka ibig sabihin nito, basta ka lang kain ng kain. Ano ibig sabihin yan? Mahalaga yan. Ilagay mo sa buhay mo yan. Next year, Lord, yung buong pamilya ko, kailangan makatake nito. Kasi hindi sila mabubuhay sa inyong harapan kung hindi sila kakain. Amen. Eh, paso, makasalanan yung mga anak ko, mga worldly. Mas dapat mo silang pakainin. Yes. Yung asawa ko, walang gana dito, pakainin mo pa rin. Pwede ba kaming dalawa na mag-asawa? Sige. Bukas na gabi, bumili kayo ng wine. Manghingi kayo ng wine kay nanay. Pwede po. Manghingi kayo, gawin ninyo sa inyong tahanan. Kuya Manny. Gawin nyo din kay Nay, kayo din po. Ngayon, gawin natin to. Bumili ka ng harina, 1/4. Sigurado makakabuo ka na ng isa eh. Ibigay mo sa mga anak mo. At yun yung magiging memorya. Paglaki nila, ginagawa ko ng mga magulang ko ah. Si Teo ka, pinainom ko doon eh. Oh, pwede po. 3 taon pa lang si Teo, umiinom na siya yan eh. Pinainom ko na siya ng kaunti eh. Bakit? Natatakot ka pa, inumin yung ano na ganyan. Pagdating ng 13 years old, mag-iinom na. Hindi mo na napigilan.
Baliktad, natatakot tayo. Yun ay para sa Panginoon. Tapos pagdating ko sa ano, sa G na yung ininom, hindi ka natakot. Di ba? Kaya sabi ko, yung katwiran ng sanlibutan na yan, mali. Pag sa Panginoon ang iniinom, nahiya. Kaya ang term ko na ginamit ko, mag-iinom tayo ng alak. Ba't ayaw pa? Stateside pa yata ito eh. Saan ba ito ginawa? Oh. Pero pagdating doon sa kalye lang, sa gilid lang, sa ibang bahay, gustong uminom. Tapos may kasamang ganito din. Video okay. Video okay. Tapos may mali. Pero pag sa Panginoon, bakit takot na takot tayo? Ayaw natin. Kasi yung demonyo, ayaw niyang gawin mo yung kalooban ng Diyos. Amen. Dinalayo yung kapatiran natin doon sa gusto ng Panginoon para sa Kanya. Amen. Nahihiya. Sinong nagbibigay ng kahihiyan na yun? Hindi ang Diyos yun. Hindi mo yan. Yung kaawa yun. Bakit? May something eh. Tandaan nyo, takot ang dilim sa liwanag. Pag may kaunting liwanag dyan, naalis yung dilim. Kaya hindi po tayo takot doon sa demonyo eh. Yung demonyo yung lagi natatakot. Oh. Kaya po, tingnan mo, pansinin mo. Subukan mo, tayo. Pag magsishare ka doon sa umpukan ng gano'n, parang tingin nila, parang dry na, parang pait na nung pinag-uusapan. Gusto ko kung tanggalin mo yung salita ng Diyos. Ang sarap ng usapan. Pero pag ginagay mo yung salita, ayaw nila yan. Matabang. Ano yung panglasa ng tao, matabang? Dapat ganun din yung maging panlasa natin sa sanlibutan. I-counter lang natin. No? Ulitin ko po dyan. Kasulad dyan, pag hindi ka kumain, uminom niya, wala kang buhay sa iyong sarili. Anong meron ka? Kamatayan. Death. So ito yung tanong ko. Gaano kayo ka-sure kapag sabi na Panginoon, hindi na ako kakain ito ulit. Kundi doon sa millennium na. Aantayin niya tayo kasi tuloy-tuloy dapat natin itong gawin. So by next year, pangako natin sa puso natin, gaganapin na namin yan. So, hindi dahil sinabi mo, kundi sinabi ng Panginoon. Panginoong Jesus. Mga kapatid, pwedeng ngayon nakakaranas tayo ng masagana. Pwedeng nakakaranas tayo na wala tayong sakit. Pwedeng okay lang yung buhay natin. Pero hindi naman namin kailangan yan kasi wala namang okay lang naman kami. Pero hindi mo alam, katulad din yan nung sinasabi ko Evan, nag-accumulate. Ano sa Tagalog accumulation? Naiipon lang. Ayun din, nag-accumulate din tayo na eh. Sabi ng Bible, kayo ay mag-impok ng mga bagay sa langit. Huwag ang mga bagay sa lupa. So, nag-accumulate din yan. Kung ngayon, wala kang sakit, wala kang problema, masagana, ang daming yung oportunidad. Yung opportunity sa buhay. Nandyan yung kikita ka, nandyan yung lahat ng yan. Pero one day, maniningil ang Panginoon. Kung anak ka niya. Kasi sabi ng Bible, Hebrews chapter 12, yung kanyang mga anak ay kanyang pinarurusahan. Pinapalo. Pinapalo at pinarurusahan. Kaya magtaka ka. 3 buwan ka sa trabaho. Tapos wala kang devotion. Wala kang atin-atin. Hindi man lang nag-update ng emergency plan. Yun. Papaluin ka. Magtaka ka. Ba't hindi kayo? Ba't parang ang saya pa rin ang buhay ko? Parang hindi ako pinapalo. Wala naman. Tapos kagsagana ng pera. Pamilya ako.
pinagpapala pa rin ako. Magtatalo. Ang sabi ng Biblia, yung mga anak ng Diyos, Eh, yung mga anak na pinapalo, yung hindi, hindi pinapa. lagi. Hindi, kontrata ko sa Diyos yun. May kontrata kami ng Diyos. Pero sa totoo lang po, yun dapat ay analyze natin. Bakit, Pastor, parang okay naman nung hindi ako nagba-Bible lang. So, nag-Bible ako, sinunod ko sinabi ni Pastor, mas lalo kami nag-away, mas lalong lumayo, mas lalo kami nagka-problema, mas lalo kami nagkasakit. Ate, Lizelle, nakanasan mo na yan. Bakit nung mas lumapit kami sa Panginoon, mas lalo kaming ang dami-daming problema. Nung kami ay lumayo, ayun, Sumagana. sumagana kami. Eh, talagang malas yata yung pastor na yan. Malas yung pagsisimba na yan. Hindi, dapat balance. Hindi ko sinabing huwag mong gawin yun. Paano kasi Pero ano yung dapat na pangunahin mo? yung Diyos? Yun. Pwede ka naman pala magsimba kahit nasa Pampanga ka. Amen. Amen. Pwede ka naman maghanap ng church nun. Tamad lang. Oh, sa barracks lang, mag-cellphone lang maghapon. Pag linggo, di ba lang nanood ng live? Nood ko ng Nanood live. sa beses lang. Oh. Nag-ML pa. Matay tayo ngayon dyan. Wala Wala si Pastor. Wala ako. Tapos uninstall ko pagdating nila Pastor. Ganang po na. Wala ML doon, may na po signal. Porak yun, porak. Bundok. So, salamat sa Panginoon. Pero iniisip ko po yan. Yung lahat ng sinabi ko po sa inyo, wag, ano niyo po, ay ilagay niyo po sa inyong isip at puso. Pagdating ng linggo, ihilingin ko po sa inyo na kayo po ay magsasalita ng kaunting mensahe. Okay? So, yun lamang. Ano masasabi? Alas 8. So, na.